Totoo naman yun. Which got me to thinking. Trabaho? Oo. So, nag-trailer ako ng konti. Ang galing mo ba? Nailusot mo ba yun? So, considered ba ito na job interview? Ay wow! Parang ako nga yung in-interview. Ikaw ba yung interview? Well, I always tell yung mga Ayos! Yun, no? Nandito muli tayo sa Mabuhay Motors Go Auto Outlet West Side. At kagaya ng dati, tayo ay magta-try ng sasakyan. But before that, as usual, magkape muna tayo. House blend, Colombian. Good. Ay, sarap talaga nito. So paano? Ready na ulit kayo para makisakay dito sa akin. So, paano ba to? Okay, drive. Ayun. Drive natin ito. We are driving a Range Rover. Alam nyo, first time ko na naman na makapag-drive ng ganitong klaseng sasakyan. Itong Range Rover. Ikot lang ulit tayo dito sa parking lot. And I'm going to share with you the experience of driving this car. O, feeling ko smooth na smooth ha ang driving nito. And etong upuan, comfy. Hindi masyadong matigas. At malaki yung space ko dito ha. Maluwag para sa akin ang sasakyan na to. Boss, thank you ulit sa kape at saka sa doon sa sakyan ha. First time ko makasakay doon sa Range Rover. basta ikaw nanginginig pa. Okay naman experience. Ang ganda, Okay, no? yeah. So, okay na ba? Okay. Sige lang, okay lang. Hindi ka naman conscious. Ano ba to? Live ba tayo? Live? Hindi naman like Boss, yan. sa mga kamag-anak ko sa Philippines, sa mga TFC subscriber, kamusta po kayo dyan? Hindi yan live. Hindi ba live? Okay. Anong atin? Una, gusto ko muna tanong, okay ba sa'yo yung Oo. ano yung Okay, experience Range para Rover. sa'yo? Base sa aking experience, di ba? Dahil first time ko lang ito na nasakyan. Gusto ko yung arangkada niya, maganda. Plus, comfortable. Well, yun talaga, once you get dun sa mga luxury brand, yun talaga yung binabayaran mo eh. Kasi parang parang relo, kunwari, bakit ka bibili ng Rolex kung parehas lang naman yung function niya ng Seiko? Oh. Ang Rolex, kunwari, 15,000-20,000. Seiko, maganda na, 500. So parang ang binabayaran mo talaga, yung status, yung comfort, and when you feel good, you do good, parang ganun. So, status ano siya eh. Yun nga yung sinasabi dun sa mga relo, parang I didn't buy the watch to tell time. I bought it to let people know how valuable my time is. Parang ganun. So, pag nakita na naka-Rolex ako, wala naman, hindi nga nagsasabi ng tamang oras yun laging mali kasi hindi naman nila ina-adjust. Anyways, I'm glad na na-experience mo yun. Libre lang naman na, hindi mo naman gamitin mo yung mga sasakyan para at least meron kang makita rin ng mga tao na hindi na-experience yung mga ganong klase sasakyan. Actually, Ma-feel yun nila. yun yung purpose ng pag-vlog ko dito. Okay. Is for them to experience what I am experiencing inside the car. Yeah, at least sa ganung paraan. Di ba? Which is kaya rin naman ako nag-agree kasi lalo na sa ating mga Filipino na dito sa nagtatrabaho sa abroad na parang hanggang pangarap na lang or at least ma-experience lang. Pero wala namang imposible basta magtrabaho lang. May experience nyo rin lahat ng sasakyan. Bilhin nyo lahat ng gusto nyo bilhin sa sasakyan. Kainin nyo lahat ng gusto nyo kainin mamahalin. You work hard for that. And kagaya ng sabi mo, magtrabaho ka lang. Diba? Oo. Makukuha mo yung stuff. Walang imposible naman talaga. Mahirap lahat. Walang madali. So, pero mas nararamdaman mo yung halaga ng pag pinagtrabahuan mo talaga. Totoo naman yun. Which got me to thinking. Trabaho? Oo. So, nag-trailer ako ng konti. Ang galing mo ba? Nailusot mo ba yun? So, I'm interested kasi na
Kung sakali lang naman. Mm. Yeah, kung sakali lang. Halimbawa, I'm interested in doing what you're doing right here. Tambay, mga ganun. Gusto mo? Hindi, kung halimbawa lang, i-straighten na kita. Boss. Okay. Magtrabaho kaya ako dito. Ano ba yung mga qualifications na hinahanap ninyo? Okay, well, iba-iba bawat dealership, iba-iba bawat manager na depende sa hinahanap nila dun sa magiging salesperson nila. So, sa dealership naman, para sa akin kasi I can only speak for myself. Parang ang hinahanap ko, hinahanap ko walang experience. The reason is, lahat ng ituturo ko, ma-absorb talaga. If you've been to other dealership, iba yung turo nila, iba yung turo doon. So for us, for example, our main market is the Filipino market. So iba yung paraan ng pagtulong doon sa market na yun. So what I'm looking for is somebody that doesn't have experience, pero good with people. So very generic. Ibig sabihin, people's person ka, and you would know that sa sarili mo na eh. Parang kung tingin mo, kung mahihain ka, hindi ka people's person. Kung hindi ka outgoing, hindi ka outspoken, nahihiya ka sa mga bagay-bagay, wala. Hindi ka people's person. It's hard for you to get into a sales industry if you're not outspoken, if you're not too confident. Merong mga ibang department na parang pwede mong mas ma-take advantage yung characteristic na meron ka. So sa dealership, yun yung kailangan. Kailangan magaling ka sa tao in terms of malinaw ka sa information na binibigay mo, magaling kang makinig. Kasi madaling madaling parang magbenta sales talk eh. Lalo sa Philippines, nabuhay tayo ng parang sales talk lahat. Literal. Pero bibihira na yung mga nakikinig. Ano ba talaga yung kailangan ng kliyente? Ano ba talaga yung budget nila? So madaming and makukuha mo lang yung mga information na yun kung talagang makikinig ka genuinely. So yun yung mga parang points na hinahanap ko whenever I'm looking for a salesperson. First, even if you don't have any experience, okay lang. Basta marunong ka sa tao. Medyo corny, pero ang pinaka-main goal namin dito is yung tumulong. Kung hindi ka marunong makinig, di mo alam kung paano mo tutulungan yung tao. Exactly. So, basta confident ka, basta marunong ka makinig, and willing ka talagang tumulong genuinely, bukod sa sales. Sales will come after. Yeah. Yung pagbebenta will come after. Yung pagkukuha mo ng deal, it will come after. If you genuinely want to help someone, papunta ka rin dun. So yun lang. Walang technicalities na parang, kailangan meron kang experience sa sales or ganito, ganyan. As long as you think you could do it, you think you're confident enough to talk to people, a lot of people, then you should be qualified. Para sa akin. Ikaw ba? Parang mahiyain ka eh. Parang hindi ka maano sa mga tao eh. Camera shy ka yata. Actually, boss, pinahiram mo ko ng sakyan kanina. Nagtutugma yung sinasabi mo. Talaga ba? Na people's person, na andun sa puso mo yung tumulong. Kasi yung YouTube channel ko is all about helping Filipinos, aspiring Filipinos who wanted to come here to Canada. Yun nga yung sinabi ko, actually, nung nirecord ko, yun yung actually sinasabi ko, na paano kaya na since ako naman, di ba, nagbibigay ako ng information through my YouTube channel, ay baka sakali, di ba, yung impormasyon din, may ibahagi ko doon naman sa, kung halimbawa, nakarating sila dito na temporary foreign worker, international students. Kasi I know we have a program for that. So, alamin ko ano ba yung mga pwede nating mga programs na ibahagi sa inyo. Baka meron silang mga programs para sa mga students, do sa mga newcomers dito sa Canada, 'di ba? Na makakuha kayo ng sasakyan na hindi naman kayo tipong magigipit sa pagkuha ng sasakyan. 'Di ba? Kasi nga mga used cars dito eh. Diba? True. Well, if you would ask me, if this is something that you're really thinking about or you're really considering, this is my honest opinion when it comes to you considering working, whether dito or kung saan man. So, with what you're doing, I already know na you're good with people. You won't have hundreds of thousands of followers if people doesn't want to listen to you. So, that is something that not a lot of people have.
the characteristic of being parang interesting. Kasi no, walang makikinig sa'yo kung di ka interesado. Bukod sa pogi tayo, isa factor na siya. Pero same kasi parang ikaw, nasa sales ka na eh. The reason why I said that is you have to make your videos interesting, helpful, free, in order for people to listen to you. So for us, we have to make sure yung mga binebenta naming sasakyan is interesting, pasok dun sa budget or sa hinahanap ng mga client namin. So in a way, connected na siya. So nandun ka na. So kung kino-consider mo talaga yung pumasok sa car dealership, I don't think it should be a problem with you. You just need to find someone na would see that. Kasi it's hard to show that by just like talking. So somebody that knows you. Which is dito naman sa Edmonton, madami naman Filipino group, iba-iba sa iba-ibang dealership, and everyone have the same market, the Filipino market. Kasi booming siya eh. Madaming mga bagong dating, madaming mga student na kailangan nila ng sasakyan. So, there's certain programs for that, especially now, there's certain programs sa mga dealership na focusing on those people kasi alam nilang dito sa Canada, necessity talaga yung sasakyan. Hindi siya yung parang yabang lang. Kailangan mo talaga ng sasakyan. In order for you to have a better job, in order for you to commute well, especially winter, you need to have a reliable na sasakyan. So pag may maayos kang sasakyan, kuwari ang trabahong maganda sweldo sa north, yung nakatira ka sa south. So babiyahihin mo siya ng bus, an hour and a half. Kung may sasakyan ka, 30 minutes. So yung extra hour mo, pang trabaho or pang pahinga na lang. So yun yung parang mga factors na iniisip natin when it comes to like looking for a vehicle or helping yung mga kababayan din natin dito. So ikaw, ganun na yung ginagawa mo. I think you should be qualified. For me, you're qualified. If seryoso ka talaga, then sure, kahit palitan mo na lang ako dito, ako na lang mag-YouTube. Pero yeah, tingin ko qualified ka naman, boss. And you have what it takes to help other people. Yun, kasi ginagawa mo na eh. Baga ginawa mo nga siyang unconsciously eh. So, why not make both parang trabaho? So, you're having fun at work and at the same time, you're doing what you like to do. So, straightforward naman. Yun lang naman. Dati ganun ako, boss. Sales talk, parang Philippines. Parang may libre kang planggana, may libre kang kaldero, mga ganun. Pag binili mo to, mga ganito, ganyan. Pero ngayon, I think, yung market, they see they're smarter than before. Ibig sabihin, parang alam na nila eh, hindi na paano yung mga bola-bola eh. So kami dito, even for my team, I always tell, just be honest, straight up, kung yun talaga, wag mo nang pagandahin pa kasi there's no other way to say it better. Pero minsan, or mas madalas, na-appreciate ng mga tao, especially sa community natin, pag honest ka lang. Yeah. Diretso ka lang, yung straight lang. Straight. Wala nang hocus-pocus, wala nang bola-bola, mga ganun. And minsan, yun lang yung kailangan nila talaga. And then makinig ka lang talaga kung ano talaga yung ano. Eh, ikaw naman, nakikinig ka na, tinan mo. Nakikinig ka naman ngayon. Anong oras ka mag-start bukas? Ay, ganun ba? So, boss, paano ba? Considered ba ito na job interview na? Ay, wow! Parang ako nga yung in-interview. Ikaw ba yung interview? Well, I always tell yung mga kumausap sa akin na gusto mag-car dealership, think about it. Pag-isipan mo mabuti, it would be a big factor, talk to your family, talk to your friends, pero mas alam mo sa sarili mo yun kung gusto mo o hindi. Ako ganun. Ang ina-applyan ko dati, maglinis ng sakyan, detailer. Tapos sabi sa akin ng boss ko, may opening sa car sales. Mag-car sales ka muna. Wala akong experience. Sabi niya, okay lang, mag-car sales ka lang. Di nag-car sales ako. Well, I mean, if not given a chance that time that somebody sees something to me, tapos wala akong experience, then I won't be here. So that's the reason why I'm doing the same thing. People that doesn't have any experience, pero tingin ko may potential, I don't mind hiring them and then just training them as time goes by, Baka para sa kanila talaga. So, you would know. Malalaman mo sa sarili mo yun, boss. Pag-isipan mo, kausapin mo yung family mo, magkausap ka na, do your research, and then if you think this is for you, I would consider you working with a team, talaga, to be honest. So,
Yun lang. Okay, boss. Ba't naiiyak ka? Ha? Naiiyak ka Naiiyak yan. ako sa sinasabi mo kasi nakaka-relate ako eh. True. Nakaka-relate ako sa mga sinasabi mo na kailangan maging totoo ka lang sa mga... Totoo naman. Sa panahon ngayon, boss, Diyos ko po, sa dami nang nangyayari sa buong mundo, sa Pilipinas, sa lahat, yung pagiging totoo mo lang. Well, madaming magsasabi, nagsisil stock lang yung mga ganun. Well, sa 12 years ko dito, wala na akong time para mambola. Parang straightforward na lang. And na-realize ko na yun pala yung talagang dapat, mas kinuumpisa pa. Just be honest, straight to the point. And wag mo nang i-sugarcoat. Parang yung YouTube, napanood ko yung YouTube mo, sugarcoating. Sabi ko, wow, big words. Level up na yung mga video. Pero yun lang yung parang mga maipapayo ko sa'yo. Talk to your family. Your family is your source of parang strength talaga. So, they would know too. And they would understand. Kung ito para sa'yo talaga, never too late. Walang age limitation working in sales. So, okay. So magandang information niya kasi actually, yan din yung mga sinasabi ko doon sa mga subscribers ko na for you to work here in Canada, talaga namang sabi mo, no age limit, diba? no age limit. Tapos, may mga naghahanap din ng trabaho na katulad ng sabi mo rin, na hindi nyo pala kailangan ng may experience. Diba? Yeah. May mga ganun naman kasi it's based on character of the person eh. Dito, I can speak for myself dito na talaga yung character. So, sa mga job interviews, I think sa mga job interviews, big factor is aside from being smart about dun sa job, being knowledgeable, being experienced, isang tinitignan ng mga nag-i-interview or mga managers, let's say, is yung character ng tao. So, if you're trustworthy, if you can listen and understand. So, some people listen to reply. Ibig sabihin, kaya ka nakikinig kasi meron ka na gusto ka agad sabihin. Well, sa buhay, you listen to reply pero you don't listen to understand. So, pag nakikinig ka, make sure na iniintindi mo din. So, isang bagay yun na feeling ko generic, na parang sa lahat ng bagay, dapat whenever you're listening to understand that hindi yung parang, yan yung sinasabi mo, ito yung sasabihin ko sa'yo, parang mas magaling ako, ito yung, alam mo yun, so, intindihin mo muna, parang ganun. So, malaking factor yan, I think, sa lahat ng trabaho dito sa Canada, they see value in that, sa character mo talaga. So, nabasa ko rin yan yung sinabi mo, pero ang word niya doon, seek first to understand. Kung alam mo yan. True. Same meaning. Si Zig Ziglar. Zig Ziglar. Alam mo ba si Zig Ziglar? Kasama yan sa sa mga training ng ng car dealership. Zig Ziglar sa sales. So, naalala ko nung first year ko, puro video niya lang yung pinapanood ko, yun lang yung pinagawa sa akin ng boss ko para train, which is helpful. Siguro, nakuha ko yung idea, tapos iniba ko lang ng word, parang ganun pa rin. So, may natutunan. Tama, ang galing Zig Ziglar. Same page tayo kasi talaga, dati pa bago ako mag-YouTube, nasa Pilipinas pa ako, I was a regional training officer sa isang famous Chinese restaurant. Etong si Zig Ziglar, talagang pinapanood ko na siya noon. Talaga? Oo, kaya alam ko yung 7 habits of highly effective people. So parang, okay. Yun, well, yung mga ganong training, maganda na hindi mo marirealize nakakatulong pala sa pang-araw-araw mo talaga. So, yun nga boss, kung talagang gusto mong kino-consider mo magtrabaho dito, baka ito na yung sign. Sige boss, pag-isipan ko and kausapin ko yung family ko. Yeah, that's very important. Yun talaga yung sasuggest ko. Talk to your family. And then, malalaman mo yan, parang may bubulong sa'yo. Sige na, trabaho ka na doon. Malalaman, parang may calling eh. Many are called but few are chosen. So pag ikaw ay napili, mararamdam mo yun sa kaluluwa mo. And bukod sometimes a few is chosen, a few respond din. Diba hindi nag-respond yung iba, di ba? True, sinasabi. Tapos sasabihin, ganito ang mangyayari dyan, boss. Lord, bigyan mo naman ako ng sign. Yun na nga Binigyan ka na ng sign, binaliwala mo. Bahala ka sa buhay mo. So, pero totoo, yung sinabi mo na ako talaga, I was seeking for a sign. Oo, talaga, for a change. Walang halong pambobola or biro. Talagang this past few months, talagang iniisip ko na, sabi ko,
Lord, please give me a sign. And talagang, eto na nga. Parang, Well, I'm glad that I was a tool to make that happen. Kung yun talaga yung para sa'yo, para sa'yo. Well, anyways, kung tingin mo this is something that you would wanna do, I'll be there to help you and guide you kung ano yung experience ko ng last 12 years. Kung mag-work sa'yo, then let's do it. Di ba? So, let me know by next week. yes, I will let you know. Let me know by next week. No. Alam ko birthday ni mama mo bukas. Oh, bukas nga. Eh. Baka makikain muna ako doon. Plus, Tapos maghahanap ako doon ng sign kung i-hire ka ba o hindi. Ganun Kung ba? masarap, kung meron kang lumpiang Shanghai, baka sign yun. Oy, yun. Lumpiang Shanghai, kaldereta. Side sabay biglang umorder ng gano'n. Ciao Kenny, salamat pala sa Oh, mga yeah. si Kachaw. Oo, si Chow Kenny talaga doon talaga ako umorder. Si Ciao Kenny, bumili sa amin ng sasakyan yung dati, Ciao Kenny. So, pero anyways, maganda naman yung Filipino community natin dito. Halos lahat magkakakilala at lahat nagtutulungan naman. So, goods. So kung yun, kung decided ka, ibig sabihin, part ng ano mo, ng kontrata mo, libreng kape forever. Gusto mo, may straw ka pa habang mainit, direkta mo na. Pero yan, libreng kape, libreng sakay na. Sakay na. Anyways, boss, salamat Sige, ka. hindi At ka saka, na patatagalin, boss. saka salamat sa pagdalaw. Thank you. Always. Yung tita ko sa Cavite, kamusta po kayo? Joke. Sige. Ingat. Thank you. Thank you, boss. Ingat ha. Alright. Yung camera mo. Ay, ito pala. Makakalimutan ko pa eh. Pauwi na ako. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Magtrabaho kaya tayo sa dealership?